ito, sunod, mga kababayan. Dito tayo, kay Chabit. Ano yung kay Chabit? Nako, ito na mga kababayan. Kung naalala ninyo noon, si Chabit Singson ay kinasuhan po ng Flander dahil sa overpriced na lupa ni Attorney Cordero. Kung naalala ninyo, mga kababayan. Ito ipakita ko muna sa inyo bago tayo mag-proceed. Si Boy maging ombudsman para ipatulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi ito yun mga kababayan. Dito po tayo magbe-base ngayon. According dito sa aking nakalap, mga kababayan na balita, na merong panibagong issue si Chabit na siguro ipa-file din siguro to na kaso, panibagong kaso ni Chabit ito mga kababayan. Siguro ni Attorney Cordero. Ito po mga kababayan, Chabit kinasuhan ng plunder. Ito po iparinig ko sa inyo. Una, kinasuhan ng reklamong plunder at grab ang mga magsasaka. Nangarap ngayon sa patong-patong na kasong pandarambong at katiwalian sa ombudsman si dating Narvacan Ilocos Sur Mayor Chavit Singson kasama ang 12 pang kasabwat umano nitong opisyal. Para sa mga detalye tinutukan yan ni Val Gonzalez. Val, go ahead. Ayan. Sa pangunguna ng isang attorney Estelita Cordero ng grupong Warriors Tinarbacan Incorporated, pinireklamo ng mga kasong pandarambong at katiwalian sa Office of the Ombudsman ang dating alkalde ng Narvacan Ilocos Sur na si Luis Chavit Singson. Sa tatlong pahinang plunder case, inaakusahan si Singson, dati nitong Vice Mayor na si Pablo Sanidad Sr. at iba pang mga dating opisyales ng Narvacan na umano'y sangkot sa pagbili ng halos 10 hektaryang overpriced na lupa na pagmamayari ng Western Textile Mills Incorporated. So ngayon mga kababayan, tad-tad ng plunder case, patong-patong kaso na pandarambong kay Chabit yan sa pamamagitan ni Attorney Estelita Cordero. Ayan, si Attorney Estelita Cordero. So ngayon mga kababayan, meron na naman panibago. Diyos ko naman. Bukod dyan mga kababayan sa overpriced na lupa. Ito po. Ito mga kababayan, ipakita ko sa inyo Ayan po. Medyo ano po yan Ayan. So nakalagay po dyan, National Electrification Administration. Ayan po mga kababayan. Panibago na naman yatang kaso ito. Bakit? Ganito po nakasaad mga kababayan. Saranay Ilocosur, Movers of Good Governance. Pati kuryente, dinudugas. Hintayin natin ang sagot ni Isico. Ang pangalan kasi sa kuryente doon mga kababayan, Isico. Sa amin kasi, meron kasi sa probinsya, may Muelse, may Sanico, di ba? May Emco, di ba? Iba, ganyan-ganyan yan di ba mga kababayan? So bukod doon sa pagbili nila ng overpriced na lupa, pati kuryente na mahigit 32 milyon sinabutahe. Ito po nakalagay mga kababayan kay Attorney Ed Saranay. Si Attorney Ed Saranay, miyembro ng Movers of Good Governance. Pati kuryente dinudugas. Hintayin natin ang sagot ni Isico. Isico, sumbatan Yutoy sa Ludsud, please. Ito na mga kababayan. Babasahin ko lang po, ito po ay galing sa National Electrification Administration. Ito po nakasaad November 11, 2025, Attorney Estelita Cordero. Ayan, Isico Registered Consumer, President Warriors Tinarbacan Incorporation, Dear Attorney Cordero. This refers to your letter dated November 4, 2025 address to NIA Administrator Antonio Mariano C. Almeda requesting an immediate investigation on the alleged 32 million uncollected account from a powerful and influential individual, Mr. Luis Chavit Singson, among others. Please be informed that your concern has been endorsed to ESECO Management for comment and immediate action. The said electric cooperative has been directed to the coordinate with you and to submit a report within 5 days from receipt of our letter. So ayun po mga kababayan, Electric Cooperative Management Service or ECMS. Ayan na nga mga kababayan.
32 million dinudugas ni Manong. Nako mga kababayan, tinadtad po ng patong-patong na pandarambong ang lolo nyo, girl. Alam mo, girl, sabi ko sa'yo, girl, pagkatapos mo, girl, idemanda sa ombudsman, girl, dahil sa overpriced na lupa, girl, pati itong electric na 32 million uncollected, girl. Nako po, 32 million, Nanay Minda, Ma'am Nura at Sir Kenry. Girl, patay ka dito, girl. Meron talagang magpasko sa kulungan, girl. At bukod yan, girl, nako, may mamamatay sa kulungan, girl. Girl, talaga, girl. Sabi ko, girl. Alam mo, girl, inumpisahan mo, girl, tatapusin mo yan, girl. Ayan mga kababayan. Ito po ang nakarating sa atin sa pamamagitan ng pagre-research po natin sa pamamagitan ng post ni Attorney Ed Saranay. Si Attorney Ed Saranay po ang nag-post dito sa Ilocos Sur Movers of Good Governance. Pati kuryente, dinudugas daw ni Manong. The influential person, individual, Mr. Luis Chavit Singson, among others. Nako po, Turjakero kasi. Kaya patuloy humahakot ng bilyon. Kulong na sila, wala pang bonus. Ayan na nga, mga kababayan, klarong-klaro po yan, Hindi po tayo, mga kababayan, nag-imbento lang dito, Hindi po, mga kababayan, ito, hanapin natin, Ito, mga kababayan, kuryente, kuryente sa Ilocos Sur, dinugas, naku patay, ni Chavit. Nako, ito, pakinggan natin. Sana may lalabas sa TikTok. Baluarte ng mga Singson ang Ilocos. May fellow Filipinos. Meron po ba? Kayo po, meron pa. So, ibig sabihin, Magandang oras po sa inyo lahat. going back dun sa listahan po, sinabi sa post ni Ramon Tulfo. Wala, mga kababayan, hindi pa siya lumabas. Hindi pa siya lumabas sa TikTok or sa anumang balita. Pero mga kababayan, lumabas po siya sa Facebook, mismong post ni mga kababayan, post ni Attorney Saranay. Attorney Saranay po, sa Facebook po ito galing, mga kababayan. So ipapakita ko lang sa inyo para hindi naman tayo masabihang fake news, mga kababayan. Wait lang. Ayusin natin tong screen. So ito po, mga kababayan, mismong galing po ito kay Attorney Ed Saranay. Mga kababayan, si Attorney Ed Saranay po nag-post na may reklamo daw itong si Attorney Estrelita Cordero sa mahigit kumulang 32 million na uncollected na bill ng kuryente sa Ilocos Sur. 32 million daw. At si Chavit daw dito ang isa sa inakusahan ni Attorney Estrelita Cordero. Naku po, 32 million Chavit. Naku po, panibago. Overpriced na lupa at kuryente, baka sunod nito tubig. Baka sunod nito minahan. Nako, ito pa naman isa diyan sa issue, mga kababayan. Yung minahan, wala pang nag-file diyan sa minahan na yan. Oo. Pero marami nang nagrereklamo, mga kababayan. Ito pakita ko sa inyo, marami yan, mga kababayan. Ilocos, ito, Sur. Ito, mga kababayan, pakinggan ninyo, Ayan po, Black Sand Mining. Baluarte ng Sa bawat simentadong kalsada, sa bawat flood control project. Isa lang po ang salita ko. Kung meron black sand mining, lahat ng mga Singson na mag-anak ko magre-resign sa posisyon. Hala. Kami lahat, magre-resign lahat. So, hindi po totoo yan. Pangako ko yan sa inyong lahat, sa aking mga kababayan. Hindi daw totoo ang Black Sand Mining. So paano po malalaman ng DNR
na wala na pong black sand mining sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. What kind of monitoring do they do? The regional offices of DNR are required to monitor and they report if there is black sand mining. Valentina, vamos. Hello guys, nandito na naman ako. Ito po, black sand mining. Ayan, ayan. Ito ha, mga kababayan. Cancel the permit issued to Isla Verde Mining and Development Corporation. And number 3, to hold IBMTC accountable for any damage caused on this area. On August 9, 2025, during the Tuto ng mga residente sa ilang bayan sa Ilocos Sur sa pagmimina ng black sand sa mga baybayin. Mga bandila posibleng mabura sa mapa ang kanilang lugar sa di kalaunan. Mapapandila si Jerry Reyes, exclusive. Pagsasaka at pangingisda ang pinagkakakitaan ng mga residente sa bayan ng Santa Catalina, Ilocos Sur. Pero pinangangambahan nilang sisirain ng black sand o magnetite sand mining ang kanilang kabuhayan. Highly magnetic ang mineral na magnetite, kaya ang isang paraan para ihiwalay ito sa regular na buhangin ay sa pamamagitan ng magnet. Matapos tunawin, ay ginagamit naman itong sangkap sa paggawa ng bakal. Pangamba ng ilan, nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng pagmimina sa baybayin. Kinakain na po yung aming shoreline ng tubig kasi nung maalis yung black sand sa ilalim, bumaba po yung area na kinalalagyan natin. Ang isang masamang epekto dyan sa kapaligiran ay yung tinatawag nating coastal erosion. Kakainin at kakainin. Miss Longher, hello po. Yung dagat, aabante, lumilit yung lupa natin. Nagbabalak na rin ang isang kumpanya na magsagawa ng pagmimina sa karatig bayan ng San Vicente na sagana rin sa black sand. Hindi maalis ang mga agam-agam na posibleng mabura sa mapa ang ilang coastal towns sakaling magtuloy-tuloy ang pagmimina. Makita niyo din sa aming shoreline na lang dito. May mga bahay pa dati dito, may malaki pang seawall, pero makita niyo na paubos na. Hindi ipinipilit ng provincial government ng Ilocos Sur ang pagmimina, pero aminado si Governor Chavit Singson na malaki ang kikitain ng lalawigan dito. We are so blessed. We have so many natural resources. Hindi na papakinabangan. Sayang na development lahat yan dahil mali paniwala tayo. Maghahain ng petisyon para sa writ of kalikasan ang ilang bayan sa Ilocos Sur para... Diba? Maraming resources ang ating bayan. Hindi napapakinabangan. Pero wala siyang pakialam doon sa shoreline. Yung mga baybayin na nawawala yung mga bahay. Yeah. Ayun na yun, mga kababayan. So, antayin natin kung ilan pa ang isasampa ni attorney Estrelita Cordero kay Manong. Naku po, mga kababayan, tinadtad na nga sa ombudsman, tatadta rin na naman, kuryente daw, dinudugas. So, yun, mga kababayan.